Muli ay welcome po dito sa Spiritual Dialogue with Father Udon de Castro. Narito po kami sa Cariano Community, isang munting bayan ng Diyos. Napag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na dapat po natin maunawaan, katulad ng katangian ng Diyos, ang kaguluhan ng konti sa loob ng simbahan, ng mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng tama, kaya nagkakaroon ng bagay na hidwaan. Father, pwede ho ninyo pagpatuloy yung mga bagay na yan upang sa ganun magabayan kami sa tamang pag-iisip, sa tamang pananaw. Ang sabi natin ng unang dahilan kung bakit mayroong kaguluhan sa simbahan ngayon ay sapagkat yung mga nagtuturo sa atin, mga dapat magturo, mali-mali ang tinuturo sa atin. Kung tanungin natin bakit mali-mali ang tinuturo sa atin ay sapagkat ang kanilang pag-aaral ay mali rin. Halimbawa, sila mismo hindi nila kilala ang Panginoon Diyos, kaya hindi nila maituro sa atin kung sino ang Panginoon Diyos. At kung hindi natin kilala kung sino ang Panginoon Diyos, paano tayo magmimisa during Sunday? Pupunta tayo sa Santa Misa na hindi natin kilala kung sino ang ating sinasamba. So, samba, that's the worship, yun ang what we owe Him. Now, let's start again, Father. So, may Diyos. Siya ay makapangyarihan, at least we know that. So, Father, gaya ulitin natin, pinaparusahan niya masama at ginagantimpalaan. Now, what makes this God be able to do that? What makes Him able to do that? Bakit? Ano? Para malaman natin, Diyos siya. What makes Him able to, bakit natin paniniwalaan na itong Diyos na ito ay makakagawa ng ganoon? Bago natin pag-usapan kung sino ang Diyos talaga, ang tunay na Diyos, pag-usapan muna natin bakit nakamali ang pagtuturo sa atin ng mga taong dapat magturo. Mga obispo, mga kardinal, mga pare. Sa palagay ninyo, ano kayang dahilan kung bakit nagkamali sila sa pagtuturo sa atin ng doktrina? Baka hindi ho sila lubusang pinag-aralan yung mga na-establish na mga writings ng Fathers of the Church, Doctors of the Church, na nagkulang sila at ang pinakamahalaga ay yung sila ay hindi nagabayan ng banal na Espiritu Santo na nagtuturo ng katotohanan. Tama ka, Lodi. Malamang yun ang nangyari. Na yung mga nagturo sa kanila, nung nasa seminaryo sila, mali yung itinuro. At kung itatanong natin, bakit nakamali ang kanilang pagtuturo sa seminaryo? Bakit nga po? Sapagkat yung pinanggalingan ng kanilang tinuro ay mali. Sinabi nga natin sa ating programa na dapat lahat ng tinuturo natin ay nanggagaling sa banal na kasulatan o sacred scriptures at ang interpretation ay dapat manggaling sa mga ama ng simbahan o yung mga banal na santo. Opo. Karamihan ng mga nagtuturo sa seminaryo, hindi dyan kinukuha yung kanilang mga tinuturo. Opo. Ang kanilang pinanggagalingan, ang kanilang tinuturo ay mga theologians na hindi rin kinukuha yung kanilang tinuturo sa sacred scriptures tsaka sa fathers of the church. Paano nangyari yun, Father? Madali. Hindi kasi nila maintindihan ang sacred scriptures. If you notice, pag nagsalita si Kristo sa Bible tsaka sa Gospel, laging sinasabi, and the disciples did not understand. Hindi raw naintindihan ng mga disipulo. Almost every Sunday, yun lagi ang sinasabi ng Gospel, that the disciples did not understand. So yun din ang nangyayari sa mga seminaryo. Ano ang dahilan at naunawaan later on ng mga disciple ang mga kataga, ang mga salita ni Kristo? Well, sapagkat yung mga nagtuturo, hindi handa sa kanilang pagtuturo,
Sinabi mga Brother Lodi, hindi ba na yung mga apostoles, nung sinabi ni Kristo, go and preach, after Pentecost na sila nakapag-preach, hindi Opo. ba? Karamihan ng preachers, hindi pa umaabot sa Pentecost, nagtuturo na. Kaya hindi handa. Magiging malaki nga po ang pagkukulang, pagkaunawa sa tunay na turo kung gano'n. Kasi sabi nga nila, maliban ikaw ay bigyan ng kapangyarihan sa itaas, hindi ka pwedeng mangaral Ganun nga. kung wala yung banal na espiritu sa iyo. Minsan ho, na nung ako nagsasaliksik, nagtanong ako sa sarili ko, Lord ka ako, bakit bawat salita rito, ano ang dapat kong basahin upang maunawaan ko ang nakasulat sa Bible? Yun nga palang Summa Theologica ni Aquinas. St. Thomas Aquinas. Andun lahat hindi lang isa, dalawa, tatlo. Maraming mga fathers of the church ang nagpaliwanag ng kahulugan ng bawat talata, bawat verse sa Tagalog, sa libro. Ito'y kailangan palang pag-aralan ng mga seminarista. Hindi naman sapagkat maski nabasahin mo si St. Thomas of Aquinas, kung hindi ka rin handa, hindi mo alam kung paraan ng pag-aaral, hindi mo maintindihan. Ibig niya sabihin din kinakailangan yung grasya, the grace of God for you to understand. Tama, dapat you have the proper disposition. Because kung mahalata mo sa gospel, kuminsan si Kristo na ang nagpapaliwanag. Opo. At yung mga disipulo hindi pa rin maintindihan. Opo. Kung hindi mo maintindihan si Yesu Kristo, paano mo maintindihan si St. Thomas of Aquinas? Malaking problema po namin yan. Malaki talaga yung problema ng simbahan katolika ngayon. So masasabi mo ba, Father, gaya no? Ang nagtuturo hindi naintindihan. Kung sino pang nagturo sa theologian, hindi rin niya naintindihan. Saan na sila magsisimula, Father? Parang walang solusyon, Father. Ano sa tingin niyo? So, hindi lamang marunong magturo yung mga nagtuturo, hindi rin marunong mag-aral yung nakikinig. So, talagang malaking gulo ang mangyayari sa simbahan katolika. And that is the state talaga ng simbahan katolika ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, Father, sinabi ni Pope Benedict na bumalik kayo sa seminaryo, yung mga pare, upang matuto ng kung ano yung tamang turo ng simbahan. Sinabi ni Pope Benedict ng Year of the Priest, Opo. bumalik sa seminaryo, pero paano ka babalik sa seminaryo kung yung mga professor hindi pa rin marunong magturo, Naku po. at ikaw pa rin as a student hindi marunong mag-aral? So ang defekto hindi lang yung seminaryo, kundi yung uri ng taong nagtuturo, tsaka yung disposisyon ng mga nag-aaral. So, Father, parang walang solusyon. Wala. Yung nag-aaral, o pwede po bang yung nag-aaral, hindi kailangan yung nagtuturo? Merong solusyon yan. Ang solusyon talaga ay nasa Ebanghelyo, sa Gospels. Andyan lahat ng solusyon kung paano ang ating mga profesor ay magturo ng tama at kung paano yung mga estudyante can learn properly yung mga turo ni Yesu Cristo. So sinasabi niyo, Father, it has to remain. The teachers have to remain, the students have to remain. It's just the proper disposition. Yeah, dapat pag-aralan nila. Paano Yeah. ituro at paano tanggapin. And that can be learned. Yeah, it can be learned. Merong steps yan, Father. Yung ang sanhi ng ating programa upang ituro, ibigay sa mga tao muli yung paraan kung paano gagawin yan, tamang paraan, na nakasulat na sa Ebanghelyo at nakasulat sa tradisyon ng Simbahan Katolika. So sasabihin niyo, Father, kaya natin gusto paliwanag. Una, yung nagtuturo. Yeah. Di ba? Kasi siya doon nag-umpisa, di ba? Mm-mm. O, tapos, pagkatapos maituro, paano niya gagawin ng tama, yung kanya umakuha ng tama, yung kanya ipagtuturo, pupuntahan naman natin ng Yung estudyante, oo. Para ano naman ang kanyang dapat disposisyon o dapat para matuto siya. Yeah. Dapat matutunan natin. Okay. Because lahat ng pinag-aaralan natin tungkol sa Simbahan Katolika ay supernatural knowledge.
hindi kayang ituro ng mga tao. Dapat ang magturo niyan ay ang Panginoon Diyos, pero sinulat niya na sa Gospel kung paano dapat gawin yan. And keep in mind that the Catholic Church is 2,000 years old na. 2,000 ay 2,000 ba? Apo. 2,000 taon na. Kaya alam na ng Simbahan Katolika ano ang mga solusyon sa problemang yan, nakasulat na ang solusyon, dapat lang ay pag-aralan natin. Mukhang hindi ho ganun ang nangyayari sa kasalukuyan, katulad ng banggit ninyo na mayroong konting hidwaan na nangyayari sa loob. Hindi ho kaya ang solusyon niyan ay maghintay sa sinasabing divine revelation by the Holy Spirit, o nagkukulang tayo ng pagsamba, pag-unawa, paghingi ng katotohanan sa banal na Espiritu, sapagkat ang sabi ni Kristo ay ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay bukod doon sa akin sinabi. Hindi sa mga katuwid na kinakailangan po natin ng taimtim na panalangin. Tama yun, kaya ang sinasabi sa atin ay kung kailangan natin ng taimtim na panalangin, ituro sa atin kung paano gagawin yung mataimtim na panalangin. Madaling sabihin yon, pero karamihan ng tao hindi maintindihan kung paano ginagawa yon. So marami kayong ituturo, Father, from the start, di ba? Which one is the beginning? Di taimtim na panalangin, di pagtuturo, di pag-aaral. Where will this start? We're going to start talaga kung bakit nakamali yung mga magtuturo sa atin, bakit nakamali sila sa pagtuturo sa atin. Para maayos natin yun, sapagkat pag naayos natin yun, malaking problema ang maayos natin. Okay. So yun mismo, yun ang umpisa. Yun ang umpisa lagi. Okay. Yung prayer is sabi, prayer of the heart. Yan ba ay simula ng upang mabuksan ang isipan mo sa katotohanan ibibigay ng Espiritu Santo doon sa kahilingan mo? Kung ikaw man ay mayroong mga tanong na ibig mong maunawaan, sa pagkikipag-usap mo siyang taimtim sa puso mo, ay bibigay? Tama yun, kasi yung prayer of the heart is for mga advanced spirituality, yung prayer of the heart. Yan ang mga tao na malapit na ma-experience ng Pentecost. Dapat yung kanilang spirituality ay halos umabot na sa Easter spirituality bago sila makatanggap ng gift of the prayer of the heart. Ano? Kaya dapat pag-umpisa tayo sa repentant prayer, yung prayer nung publican tinatawag natin. Yung pagkilala sa sarili. Yan. Pagkilala sa ating mga kasalanan. Yeah. At kung sakaling kilala mo na yung sarili sa ikaw ay makasalanan, doon ka magsisimula ng transformation, ng pagbabago, conversion, Father? Yeah. So dapat malaman muna natin ating mga kasalanan. Tapos dapat tanggalin natin yung mga kasalanan. Opo. Pag na-purified na tayo, that's the time to start yung tinatawag nating mataimtim na panalangin. Kasi ang mataimtim na panalangin ay posible lamang sa mga pure in heart. Mga kaibigan, muli abangan ninyo ang pagpapatuloy ng paliwanag ni Father Rodon de Castro dito sa Spiritual Dialogue. Hanggang sa susunod na programa, abangan po ninyo. Salamat po.